Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You led me through the fire and the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Amen. So, ang tanan may gininhawa, say, praise the Lord! Praise the Lord! Hinayman, wala may energy. Pag-ausunod ang energy niya. Ang tanan may gininhawa, say, praise the Lord! Praise the Lord! Amen, amen. So, basahon na to diyan sa Salmo 66:1-2. Daiga ang Diyos o tibuok kalibutan. Pinaagi sa singit sa kalipay. Awitan ninyo ang himaya sa iyang ngalan. Halari siyang mahimayaong pagdaig. Amen. So as nakita niyo doon, hangin. So, pauraray ta sa hangin sa presensya sa Ginoo. Tungkol sa gininhawa sa Ginoo, na himukso ta. Busa, I encourage everyone na kitang tanan, musimba, mudayi, muawit, mulukso, musayaw, ibayaw na to ang ngalan sa Ginoo. Amen!
nimo kay Ginoo Lord God. And Lord, ining dapit kay Ginoo Lord God, ang ginahangyang in presensya kay Ginoo Lord God Jesus nga magapanandog sa mata ko sa kanamo kay Ginoo Lord God. Ining dapit kay Ginoo Lord God, we want your presence kay Ginoo Lord God, your Holy Spirit to move within us kay Ginoo Lord God. To continue to worship you, O Lord. Pagtuang mabayaw ka ng dapit. Diyos timuha ka walang laylain ni dapit.
namo. Salamat Lord God. Padayon ka na mong simbahan ni Ginoo God Jesus. Padayon na mong ibayaw ni mga ngalan ni Ginoo God Jesus. At mining among awit ni Ginoo God Jesus. Mo ni mga pagdayon nga mo na panigawas ko na sa panagapos ni Ginoo God Jesus. Amen. Yes, Lord. Aming Diyos na higugma, mutuan ng iharap niya, na kung mutuon
sa kanang sa among kinabuhi. And Lord, kanunay nga among i-declare kay Ginoo Organisas nga kami gawas nun na pinaagi sa iyong ko. Kami gawas nun na sa iyong presensya. Kamot sa iyong lugar sa iyong presensya. And Lord, we will continue to be grateful, thankful kay Ginoo Organisas sa among kasing-kasing kinabuhi. Salamat, Lord God. Kining tanan mo ginabalik niya kanimo pagpasalamat pa tayo kay Ginoo God sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating 29 Foundation Day. Katatapos lamang po ng napakagandang praise and worship. Sama-sama tayong nag-aalay ng papuri sa Diyos. At alam kong nakarating sa kanyang trono ang ating mga papuring inalay. At ngayon ay dadako tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Maraming salamat sa pribileyo na muling ibinigay sa akin upang makapagdala ng mensahe sa inyo po, aking mga kapatid sa pananampalataya. Siyempre, ang selebrasyon ito ay 29 Foundation Day, no? Sa buong mundo ng ating empowered denomination. Kaya maraming salamat. Ako po inyong kasama, ang inyong senior pastor, Bishop Rene Alog. At ipagpaumanhin na hindi ko ako nakarating para sama-sama at sana tayo, pero ganun pa man, ay naipadala ko pa rin ang recorded na message na ito para pagsaluhan natin sa selebrasyon ng ating 29 Foundation Day. Siyempre tayo po ay pinalaki na ng Panginoon. Salamat sa kanyang grasya that after 29 years, 29 long years, pwede nating sabihin, ay meron na tayong tatlong simbahan na nasa North America, dalawa na nasa Toronto, Canada, at isa sa Vancouver, Canada. Meron din po tayong apat na simbahan sa Europe, isa sa London, United Kingdom, sa Netherlands, sa Madrid, Spain, at sa Italy. Dito naman po sa Asia, siyempre, ang ating Mother Church, ang Hong Kong, mga branches natin sa Macau, Singapore at Japan, at sa buong Pilipinas, sa National Capital Region, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, napakalaki na ang narating ng gawain ito sa grasya ng ating Panginoon. So bago po ako manalangin, ay batiin niyo naman ang inyong mga katabi ng Happy 29th Foundation Day. Sige nga po, at least 5 tao ang inyong batiin ngayon ng Happy 29th Foundation Day. Ayan, salamat po. At dadako na muna tayo sa panalangin and i-offer natin ang message na ito sa ating Panginoon na kanyang pagpalain. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat. Umaasa kami na ang selebrasyon ngayon ay selebrasyon na may kasamang pagpapala galing sa iyo. Kanina pa kami tumatanggap ng pagpapala sa gawain at hindi pa sapat sapagkat meron ka pang inilaan na blessing mula sa inyong salita. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod na maging pagpapala sa lahat, na may pahayag ko ang nararapat
na mensahe. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen. Purihin ang ating Panginoon. So, ang theme po natin ay Unleashing Potential. Nandiyan po sa ating mga tarpaulin yan, no? Unleashing Potential. At mula sa theme na yan, nahango sa 1 Peter 4:10 to 11, ay gumawa po ako ng topic na related. At ang title po ng ating topic ay Empowered for Impact, Unleashing the Potential of Our Church. Sa tingin niyo mga kapatid, meron pa ba tayong pwedeng gawin o magawa? Ay naku, malaki pa. No? Hindi pa natin nakikita talaga yung kabuuan ng pwedeng gawin ng Panginoon. Kaya meron pang napakalaking potential ang ating church. At kailangan ma-unleash yan, ma-release. No? At kailangan natin ang pagpapalakas sa atin ng banal na espiritu para makapag-create tayo ng impact sa pagganap ng ating mga tungkulin. So again, good morning, good afternoon. Iba-iba po ang selebrasyon, iba-ibang oras. Mga minamahal po mga kapatid, today as we celebrate our 29th Foundation Day, we gather with hearts full of gratitude for the journey we have taken together. Maaaring yung ating pagsasama-sama ay hindi lamang sa nakaraang isang taon, yung iba ay kasama na natin sa journey for the last 29 years, kasama na natin sa ating journey as a church sa mga nakaraang 20 years maybe ay sama-sama tayo sa tema na Empowered for Impact, Unleashing the Potential of Our Church. It invites us to reflect on the incredible potential that God has placed within us and how we can harness that potential to make a significant impact in our community and beyond. I believe na po, yung inisa-isa natin kanilang mga lugar na nabot na natin, yung libo-libong mga kaluluwa na ang nabahaginan natin at nawin natin for Jesus, for His kingdom, ay hindi pa yun. Marami pang pwedeng ma-accomplish, no? Marami pang pwedeng magawa. And as we embark on this journey of discovery, let us remember that we are not alone in this endeavor. Lagi nating tatandaan, hindi lamang ibinigay ng Diyos sa Empowered Denomination ang panawagan na i-conquer ang buong mundo. Ito yung binigay sa lahat, sa body of Christ. Pero syempre, gawin natin kung ano yung bahagi natin. And the Holy Spirit empowers us, equips us, and ignites a fire within us to fulfill the mission God has for us. Kompleto na. Binigyan na tayo ng panawagan, binigyan tayo ng kakayanan, nagampanan. Ang tawag sa atin ng Diyos, in-equip tayo dahil tayo nga ay isang gawain na alam kong tinawag para sa isang napakagandang layunin din ng Panginoon. At yan ay ang pag-disciple, no? Yung mag-prepare ng mga alagad ng Panginoon sa paglilingkod. Yan po ang tema natin. At simulan natin mula sa Ephesians 3:20. No? Ang ating word of encouragement ngayon. Ang sabi po ng Ephesians 3:20, the Apostle Paul reminded us, now to Him who is able to do
immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Yan na po ng sinasabi ng Ephesians 3:20. And this promise assures us that there is no limit to what God can accomplish through us when we unleash our potential. Pag ginamit mo yung binigay sa iyo ng Diyos na gifts, talents, and abilities, hindi mo kayang sukatin yung pwede mo accomplish, no? Kaya talagang may pangako ang Diyos. Hindi po tayo tinawag na taga-upo lang. Hindi tayo tinawag na taga-observe lang. Yung nanonood lang, no? Tayo ay bahagi at dapat gampanan natin ang ating bahagi sa pinagagawa ng Panginoon. So today we will explore 3 key aspects of unleashing our church's potential. Recognizing our God-given gifts, cultivating a culture of empowerment, nanda po niya na, and stepping out in faith to impact the world. Yan po ang 3 pangunahing aspeto ng pagsasakatawan sa potensyal ng ating simbahan. Pagkilala sa mga kaloob ng Diyos. Alam niyo po, ang church natin, naku po, napaka-gifted. Yung mga nasa tabi mo, mga gifted yan, mga yan. Mga talented yan. Binigyan ng mga iba't ibang mga kaloob. Yan po tayo. At dapat kilalanin natin ang mga kaloob ng Diyos. At pagbuo ng kultura ng pagpapalakas. May kanya-kanyang calling naman. At alam ko po na ang Empowered Church ay tinawag sa area ng discipleship. No? Hindi naman tayo mas magaling sa iba. Pero kung ano man ang binigay sa atin na special, no? At ito yung area ng pagpapalakas ng discipleship at pagtahak sa pananampalataya upang makagawa ng epektibo, ng may epekto, no? So, sige, isa-isahin natin itong 3 aspeto na ito. Number 1, sa sinabi ko kanina, recognizing our God-given gifts. Ang pagkilala sa mga kaloob ng Diyos. Sa tingin niyo ba, tama ba? Totoo ba yung sinabi ko na ang Empowered Denomination ay binigyan ng Diyos ng mga kaloob? Gifted ba talaga tayo? Kaya ang sagot ko dyan, siyempre speaking for Empower Hong Kong and Empower International Churches, my answer is yes. So the first step in unleashing our potential is to recognize and embrace the unique gifts that God has given each member of our church. Bawat isa sa atin ay binigyan ng unique gifts. Yan ang unang hakbang sa pagsasakatawan ng ating potential, yung pagkilala at pagtanggap sa mga natatanging kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung titignan po natin ang Ephesians 4:10 and 11, no? Yung ating key passage nitong theme natin. Each of you, so each of you, ano ba sa Tagalog yan? Bawat isa sa inyo
should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Kung itutuloy natin sa 11, ang sabi niya, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Purihin ang Panginoon. Di po ba napakagandang mensahe? No. This verse or verses teaches us that every believer has been endowed with spiritual gifts meant for serving others. O malinaw po yan, ha? Binigyan tayo ng mga spiritual gifts or binigyan tayo ng spiritual gift or ng mga spiritual gifts. Para saan? Meant for serving others. And recognizing these gifts is crucial because they are not just for personal benefit. Dinisign ito to build the body of Christ and extend God's love and grace to the world. Each member plays a vital role in the church's mission. And when we acknowledge our individual gifts, we can contribute to a collective impact. At kapag ginamit natin ang kanya-kanyang mga kaloob, mas malawak ang ating nagiging epekto sa mga layunin ng Diyos. Tanda po natin na imagine a symphony orchestra. Each musician has a different instrument, di ba? Yet when they come together, they create a beautiful and powerful sound. Kapag isang musician decided not to play, the music would be incomplete. So similarly, when each member of our church recognizes and uses their God-given gifts, ano po ang nililikha natin? Nakakapaglikha tayo ng harmonious and impactful ministry that resonates with the love of Christ. Kaya mahalaga po yung illustration ko na yan. No? Na bawat bahagi, parang tayo ay orchestra, no? May kanya-kanyang bahagi tayo sa piyesa. Pag ginanap natin yung part natin sa piece, ang gandang sound ang kanyang lilikhain. Pero kapag may bahagi na ayaw tugtugin, nung binigyan ng kakayanan na tugtugin, meron pa rin sound, pero alam mo may kulang. Ang tawag yan, manipis, no? May kulang. Kaya, kinakailangan na bawat bahagi ay dapat gumaganap ng kanyang tungkulin. Ayan ba, mga kapatid? So, anong part mo? Play your part. Kasi if you do not play your part, yung sound, yung impact natin ay hindi kompleto. Yung impact natin ay hindi malawakan. Oh, limitado lang. So let's go to point number 2 sa ating pong topic ngayon. Okay pa po kayo dyan. Ang point number 2 ay cultivating a culture of empowerment. Dapat yan ang simbahan. Merong culture of empowerment na dapat kinukultivate natin. So the second aspect of unleashing our potential is cultivating a culture of empowerment within our church community. Yan po ay ikalawang aspekto.
yung pagsasakatawan sa ating potensyal, at ang pagbuo ng kultura ng pagpapalakas sa loob ng ating komunidad. Ibig sabihin ng kultura, pag kultura na ng isang simbahan na siya ay nag-unleash ng kanyang potensyal, talagang kahit saan ka makinig, yan ang byword, yan ang laging bukang bibig ng mga tao. Discipleship, service, diba? Commitment. Walang napag-iiwanan. No? Lahat, iisa ang mensahe. Yan ang culture ng empowerment at dapat yan ay makultivate sa church. No? Na lahat ay gustong gumanap sa gustong ipaganap ng Panginoon. Ang sabi nga po ng 2 Timothy chapter 1 verses 6 to 7, ito po ang sabi. Pangalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, in-encourage niya, sabi ni Pablo, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands." Now verse 7, "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." Praise God. So, yan po ang 2 Timothy verses 6 to 7 in chapter 1. Paul's words to Timothy remind us that we are called to actively nurture and develop the gifts God has given us. So discover, nurture, develop ay yung mga gifts na tinanggap natin mula sa Diyos. Empowerment means creating an environment where individuals feel valued, supported, and encouraged to use their gifts for God's glory. And it involves what? Mentoring, training, and providing opportunities for each member to thrive and contribute. Yan ang environment na gusto nating ma-develop. Yan ang culture na gusto nating ma-develop sa ating mga simbahan. Yung environment and culture na kinukultivate ay yung mga giftings na magamit ng Panginoon. Kasi alam ko po na gifted tayo no? Sa ating illustration, ayan, think of a garden, no? Think of a garden where each plant is given the right conditions to grow. Ano yung mga right conditions to grow sa isang garden? Sunlight, water, and nutrients. When a gardener cultivates the soil and cares for its plant, the garden flourishes. So nakita po ninyo yung garden na yan? Napakaganda. Sapagkat lahat ng kailangan niya na sa kanyang lahat ng conditions to grow ay natatanggap niya. Sunlight, water, and nutrients. Diba? So, in the same way, when we cultivate a culture of empowerment within our church, we provide the support and resources needed for its member to grow and flourish, resulting in a vibrant and impactful community. Kaya naman gusto nating marating no? Kaya gusto nating ma-accomplish sa ating panahon.
yung makapaglikha ng kultura ng pagpapalakas sa ating simbahan, magiging mas masigla ang ating komunidad. Pag ang ating mga miyembro o kung kayo po ay hindi nakakasama sa paglilingkod, kung hindi nagagamit ang inyong mga gifts, yung mga God-given gifts, or kung alam nyo na yung mga yan pero walang ginagawang equipping, cultivating, harnessing sa mga gifts na yan at hindi na utilize, hindi kayo mag-grow, hindi kayo uunlad, hindi kayo lalago sa inyo pong spiritual life. Kaya nawa lahat ng Empowered Church, Empowered Denomination Church members ay kinakailangan ma-discover natin, ma-develop natin, at matulungan tayo ng mga leaders na ma-utilize tayo, ma-unleash tayo, ma-release tayo for service. Ang dami pong untapped potential ng ating church Ang daming binigyan ng matitinding mga kaloob na dapat magamit na. So let's go to point number 3, mga kapatid. And point number 3 ay stepping out in faith to impact our world. Yung pagtahak sa pananampalataya upang makagawa ng may epekto. Hindi lang basta magawa. Kasi meron naman kasi yung basta magawa lang. Kung sa atin po gagawin natin na mag-create, na lumikha tayo ng matinding epekto. Yung po yun. At nais natin sabihin. So the final point we will explore is the importance of stepping out in faith to make an impact in our world. Yan po ang huling punto natin. Yung halaga ng pagtahak sa pananampalataya upang makagawa ng may epekto. Di ba? Yung effective tayo sa ating paggawa. Ang sabi nga po ng Matthew chapter 5, 14 to 16. Ito po ang sinasabi, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yan po ang sabi ng Matthew 5:14 to 16 in the New Testament. Jesus calls us to be proactive in sharing our light with the world. Kita niyo naman ang mundong kinalalagyan natin ngayon, it is not getting any better. Pasama at pasama. And the judgment of the Lord is moving. It is now happening in the whole world. Kung kayo po ay updated sa mga nangyayari ngayon all over the world, hindi na po paganda ang mundong kinalalagyan natin. It is decaying. Hindi nga slowly, very fast. No? At hindi lamang po ito decaying as in yung forma ng mundo. Ang issue ng morality, integrity, wala na. No? Nag-decay na lahat. Kaya tinatawag o
ipinapaalala sa atin na tayo ay maging proactive na ibahagi ang ating liwanag sa mundo. Brothers and sisters, we are not meant to keep our gifts and potential hidden, but to actively engage with our community, spreading love, hope, and the message of the gospel. Stepping out in faith may require us to take risks, but it is through these actions that we can truly make a difference. Amen po, mga kapatid. Consider a lighthouse standing tall on the shore. It shines its light across the water, guiding ships safely to harbor. The lighthouse does not hide its light. 24/7 po, nakailaw po yan. At lalo na sa gabi, kailangan ng kanyang ilaw, ang kanyang liwanag. It boldly shines for all to see. In the same way, tayo po yung lighthouse na yun eh. When we step out in faith and use our gifts for God's glory, we illuminate the darkness around us and guide others toward the hope found in Christ. Ay mahalaga po tayo. Huwag po tayong hindi ito yung panahon ng pagpapahinga. Tandaan po natin, work is now and rest is in the next life. Sabihin nga po natin yan, work is now and rest is in the next life. Ang pagtatrabaho ay ngayon, ang pahinga ay sa susunod na buhay. Huwag natin babaliktarin yun. Na pahinga ngayon, saka na lang magtrabaho sa susunod na buhay. Hindi po gano'n. Ang trabaho ngayon, ang pahinga ay sa kabilang buhay. Huwag sayangin ang panahon. Yan po ang aking patuloy na ipinamamanhik sa lahat ng kasapi, lahat ng bahagi, lahat ng kapamilya nitong ating denomination. Sama-sama tayo, iba na po ang panahon. Kita ko ninyo, tapos na ang tag-araw supposed to be, pero napakainit pa din. Diba? Habang pinapanood ninyo ang message na ito, tapos na ang dito po sa amin sa Hong Kong, tapos na ang Mid-Autumn Festival. Pag sinabing Mid-Autumn Festival, tapos na ang summer, panahon na ng autumn o taglagas o tinatawag natin fall. Noong 1995, nung nagsisimula ko dito sa Hong Kong, pagka mid-autumn na, pagka sinelebrate na ang Mid-Autumn Festival, masabi ng Rosh Hashanah na po yan, ay magsisimula ka na makaramdam ng breeze na medyo malamig-lamig na. Kasi magtatapos na ang fall at papasok na ang winter. Diba? Pero kita ho ninyo na tapos na ang Mid-Autumn Festival, pero mainit pa din. Eh, bago na po maging ang cycle, maging yung pagkakaprogram, no, ng winter, spring, summer, and fall ay nabago na.
Kaya hindi po pwedeng ito yung panahon ng mag-relax na tayo o ang dami nang ipinakita ni Pastor Rene ng mga simbahan natin. Parang na-accomplish na natin ang dahilan kung bakit tayo nandito as Empower Denomination. No. Marami pa tayong pwedeng gawin. Hindi pa ito tapos. Parang nagsisimula pa lamang tayo. Kaya huwag tayong magpahinga. Yan pong encouragement ko mula sa North America hanggang sa Pilipinas. Tuloy natin. Kaya pa natin. Meron pa tayong pwedeng ibuga. Pwedeng gawin. Diba? Kung ang inyong mga simbahan ay punong-puno na, o puno na, hindi ibig sabihin na tapos na tayo. Wala na tayong paglalagyan ng mga susunod na papasok. No. Marami pang pwedeng gawin, mga kapatid. Amen? Marami pang pwedeng ma-accomplish sa ating panahon. So as we conclude today's message, let us reflect on the incredible potential that God has placed within each of us as members of His church and as members of Empower Denomination. We are empowered for impact. Sabihin nga natin, we are empowered for impact. Called to recognize our God-given gifts. Cultivate a culture of empowerment and step out in faith to make a difference in our world. So habang tinatapos natin ang mensahe ito, naway pagnilayan natin ang mga makapangyarihang aral na ating natutunan tungkol sa pinaigting para sa epekto, pagsasakatawan, sa potensyal ng ating simbahan. Tayo ay tinawag upang kilalanin ang ating mga kaloob, tinawag para bumuo ng kultura ng pagpapalakas at makilahok sa gawain ng Diyos. To my Empower family, as we celebrate our 29th Foundation Day, let us commit ourselves anew to unleashing our potential for God's glory. Kaya nga ang tanong are there gifts? No? Are there gifts you need to recognize and embrace? Is God calling you to empower others? And how can you step out in faith to impact your community? Yan po ang iwanan kong challenge. Yan po ang iwanan kong mga tanong sa bawat isa. At nawa makapag-iwan ito ng panibagong yung pagganti o paggising sa ating mga puso't isip. Oo nga, bakit nga ba ako tinawag ng Panginoon? Bakit nga ba ako nandito? Ano nga bang aking papel? Ano nga bang aking layunin? Amen? So let us pray together, asking God to help us unleash our potential, to empower us by His Spirit, and to guide our actions as we work together to fulfill His purpose in our lives and in our church. Amen. So, hindi pa po ako tapos. Mananalangin lang muna ako para i-end ang ating service, ang ating preaching. Pero marami pa akong nais sabihin sa inyo. Manalangin po muna tayo.
Let us pray together, brothers and sisters. Kung pwede pong tumayo tayong lahat, tumayo po tayo. May I ask all the congregations watching me today to please stand up and let us pray. Panalangin natin. Just close your eyes, lift your hands to the Father. As I pray, ito po'y maging prayer natin lahat. Father in heaven, our God, salamat po sa 29 years of story, of your story dito po sa Empower Denomination. Alam po namin na tinawag mo kami with a very unique calling and gifting. At gusto namin lakaran ang ibinigay mo sa amin na panawagan. We are praying, God, this very moment na ibuhos mong yung masaganang espiritu at pagpapala sa lahat, na kami ay makaranas ng kakaibang biyaya ng inyong salita, ng inyong panawagan. At nawa magampanan namin ang aming mga respective individual calling, na hindi masayang ang lahat ng ibinigay mo sa amin. Lalo na sa aming panahon, nakakaiba na ang mundo ay nangangailangan na ng liwanag. At dahil kami ang carrier ng liwanag, madala namin ito sa madilim na mundo. At sa mga nasasakupan namin, sa mga kapatiran namin, matulungan kami na i-harness ang mga giftings na tinanggap nila, na magamit din sila for the glory of your name. Maraming salamat po. I declare the anointing of the Lord to manifest sa lahat po ng mga nanonood, mga nakikinig ngayon, na ma-unleash ang potential namin, na ma-awaken yung potential within us, na magamit ito for the glory of your name. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. And Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pumigil ng Diyos. So, maaari na po kayong makaupo muna, and I will continue with my exhortation. Pumigil ng ating Panginoon. And as we gather to celebrate our church Foundation Day, 29 Foundation Day, it is a wonderful opportunity to reflect on the incredible blessings God has bestowed upon us, both individually and as a community. Alam ko naman na bawat individual, na ang bawat isa sa atin ay pinagpapala, at ang ating komunidad na kinabibilangan ay pinagpapala din ng Panginoon. Say amen to that. Yes. So today, I want to take a few moments to speak about the joy and importance of giving, and how it plays a vital role in our mission as a church. Marami pa pong pwede ma-accomplish ang church natin eh. Pero may bahagi po tayo, kaya makibahagi po tayo sa ginagawa ng ating Panginoon. Nais ko kayong i-encourage sa mga verses na alam ko very familiar sa inyo. Ang 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7, which says, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.
in verse 7, each of you, sabihin natin, each of you, ano ba sa Tagalog yun? Bawat isa sa inyo should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Lalawak pa ang church eh. Kaya magko-contribute yung ating generosity. Siyempre, ang inyo pong mga leaders, kami pong inyong mga leaders, wala naman kaming ibang gustong gawin, wala na kaming ibang motive, agenda sa buhay, kundi palawakin pa ang kingdom ng Panginoon sa ating panahon. Pero nangangailangan tayo ng maliban po sa paggamit ng mga gifts and talents, ay kailangan din natin ang suporta ng ating mga treasures. Kaya nga, 3 T's, letter T, time, talent, and treasure. Kaya sabihin sa natin na 2 Corinthians 9, 6, and 7, this passage highlights 2 key principles of giving that are essential for us to understand, especially as we celebrate the work God has done in and through our church, Empower Church. Remember the principle of sowing and reaping. Si Apostol Pablo ay gumamit ng metaphor of sowing and reaping, at ito ay very powerful metaphor. Na just as a farmer plants seeds with the expectation of a harvest, our giving has the potential to produce a spiritual harvest. When we give generously, we not only support the ministry of our church, but also participate in God's work of transforming lives. Ang ating po mga kaloob, ang ating tithes and offering ngayon, enable us to reach out to our community, to share the gospel and support those in need. The more we invest in God's kingdom, the greater the impact I should say, we can make. Ulitin ko po yung linya na yan. The more we invest in God's kingdom, the greater the impact we can make. At yung second point ko sa giving natin, the heart of giving. Paul emphasizes the importance of giving from the heart, because God desires that our giving be motivated by love and gratitude, not out of obligation or compulsion. So as we celebrate our church 29th Foundation Day, let us reflect on how God has blessed us and consider what we can give back to Him. When we give cheerfully, we align our hearts with His, and our generosity becomes an act of worship. Next ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na tayo po ay kabahagi ng isang family. Tayo ay kabahagi ng isang denomination. At meron po tayong mga programa na hindi po pang-sariling programa, kundi programa ng simbahan na mapalawak pa ang gawain niya. Kita ko ninyo, umabot na tayo sa North America, sa Europe, sa Asia. Diba? At dahil na din sa siyempre sa inyo pong patuloy na pagtulong,
na pagbibigay ng inyong mga tithes and offering. So as we commemorate our Foundation Day, I encourage each of you to consider how you can contribute to the ongoing mission of our church. Let us give generously, not just financially, but with our time, talents, and resources. And together we can unleash the potential of our collective gifts to impact our community and beyond. So let us pray and ask God to guide our hearts as we give. That our giving may be a reflection of our love for Him and our commitment to His work. May we celebrate not just what we have accomplished, but also what lies ahead as we continue to grow together in service and generosity. Amen and Amen. Purihin ng Panginoon. So mananalangin po ako again and bless your giving. God in heaven, maraming salamat sa ibinigay mong pagkakataon ng aking mga kapatid ngayon ay mag-o-offer ng kanilang foundation gifts. Dahil marami pa kami gagawin, marami pang paglago sa aming harapan. Tulungan mo na ang bawat kasapi ay maging faithful sa aming tithes and offering. I-bless mo ang lahat ng kanon ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen. Purihin ang ating Panginoon. So, I hope and pray ng ating 51 minutes na pangungusap ay naging makabuluhan sa inyong lahat. At naway pagpatuloy ang selebrasyon, mas malaki po next year dahil 30 years na tayo, God willing, next year. Kaya tuloy ang selebrasyon. Alam ko marami pang bahagi ang nakalinya sa inyong selebrasyon ngayon. Ako'y nakikigalak sa inyo pong pagsasama-sama ngayon. Alam ko ipagpapatuloy pa ng inyong mga pastors ang anointing service at ibang bahagi ng programa. At ako po ang inyong kasama, Pastor Rene Along, ang inyong pong senior pastor. At nananalangin na patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. God bless us all and Shalom. Praise God. So nahatag na nato ang mga ikanapulo o ang gugmang halag ngadto sa Ginoo. So karon moadto ta sa ato ang everybody's birthday. So naanda naman jud nato ano niini nga pamilya JLC Power Church nga matag buluhaton o matag kakaulugan. So ato adyo pasalamatan o pasidunggan ang Ginoo sa ato ang mga naadawat nga mga panalangin gikan sa iyaha. So muna gingon nga
ang matag usa nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan gikan sa January ngadto sa December. So muhatag ta isip atong pagpasalamat sa tibok tuig nga ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Praise the Lord. So tawagon ako ang nagsaulog siyang adlaw na tawhan sa bulan sa January. So manita mo tindog ka ug muhatag ka sa ato ang best offering adto sa Ginoo. Praise God. So tawagon ako ang January. Praise the Lord. Mutindog ang nagsaulog siyang adlaw na tawhan sa January. Praise God. Hallelujah. Praise God. February, ang nagsaulog siyang adlaw na tawhan sa bulan sa February. So, tindog ka, manatag ka sa ako ang mga best gift sa Ginoo. Praise the Lord. Okay, sunod, ang bulan sa Marso. Praise God. March, April. April. April, ka dyan. Okay, sa May. May. December. Palakpakin niyo ang December. December. So, praise the Lord. Salamat sa mga kamot nga kalipayon nga naghatag. God bless us. So, ang ako panahon. Ayun, so okay, so gihangyo na mo sa pagtindog mga igsoon, maghimo sa tag-response song and then ato ni siyang i-close the prayer.
ginabuhi kanimo lamang gayon. Salamat Lord sa mensahe mo kanamo karong adlaw, sa encouragement that Lord sa 29 years that you are so faithful to us. And another year na naman, Panginoon Diyos, na mas lalong faithful ka. And ina-expect namin, Lord, ang daghan pa nga pagabuhaton mo ani nga denomination. Thank you, Lord God, sa akong mga kaigsunan nga niya karon sa tanang member and even, Lord, sa mga invited. Salamat, Ginoo, nga imo silang gidala diri nga namin. And this is not the last, but this is the beginning of their experience to fellowship with us. Salamat, Ginoo, ikaw ang Diyos na mong ipasidunggan aning tanan. As we go on to the next part ng among activity, continue, Lord God. Ikaw ang Diyos ang mapadahigan. Ikaw ang Diyos ang mapataas. Salamat, Lord, sa imong gibuhat karong adlaw. Among gibalik kanimo ang tanan duho. Pasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Kita tanan may galong. Amen. And amen. Praise God sa itong palakpakan ug makusog na palakpakan atong buhay. Okay, So, once again, may buntag sa tanan no. So, nagpasalamat kami kay Naamo nag-join, nag-attend sa atong Grand Foundation Day dito sa church mo. So, since naaman ang sector sa Barungis and Montay Darino, so I will take this opportunity nga para i-announce na last month no, nag-meeting me sa mga youth leaders and including sa National Youth Coordinator sa Empower Church, no. So gihatagan ta nila og goal no sa mga youth na dapat at the end of the year no ado na tayong ma-reach na 8, kumbaga madugangan ta og 8 lives sa atong Empower Church no sa youth. So bilang since kay one family man ta, one body of Christ, so gi-encourage na ko or gina-challenge na mo ang sector sa Midsaya, Barungis, pati Montay na since 8 months, no, so and kaya pa nato na malabuan. So ang ginakuan, kumbaga tumaon na to na into 3, no, so balik sa Midsaya, no, encourage na tatlo na rin mga youth ang atong mama, kumbaga ma-encourage no, nga mabilong no, or ma-equip sa atong church, and then sa sa Montay is 3 and sa Barungis 3. So para at the end of the year no, naatay maabot nato tong goal no nga gihatag nila sa atoa. So kumbaga let's take also tong campus ministry as one activity nga maka-equip ta og mga souls diya balik sa Ginoo. So maalang to and thank you. Everything, God loves me, He can do anything.
Alakbar.